Ang umaga sa San Isidro, Nueva Ecija ay nababalot pa rin ng manipis na hamog. Sa likod ng mga hanay ng lumang bahay na kahoy, ang sigaw ng magpapandesal na sakay ng kanyang bisikleta ay humahalo sa huni ng mga ibon, lumilikha ng isang payapang simponya ng buhay sa probinsya. Isang dalagang nagngangalang Maria de la Cruz, o Maya para sa mga kaibigan, na nakasuot ng kupas na kulay abong jacket at face mask na may simpleng disenyo, ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo patungo sa pampublikong pamilihan. Sa unang tingin, siya ay isang ordinaryong babae mula sa baryo, tahimik at bihirang magsalita ng malakas. Ngunit sa likod ng kanyang mga kalmadong mata, may isang sugat na hindi pa naghihilom at isang higanting lakas na tahimik na gumagalaw. Ang araw na ito ay hindi nagsimula sa isang pagsabog, kundi sa isang simpleng pagpunta sa palengke para bumili ng ilang gulay para sa kanyang inang may sakit. Ngunit, sino ang mag-aakala na mula sa maliit na iskinita na ito, isang bagyo ang isisilang? At si Maya, ang babaeng walang pangalan o ranggo, ang pipilit sa kapangyarihan na pakinggan ang mga boses na matagal na nilang binaliwala. Nang umagang iyon, ang amoy ng sariwang gulay at pritong isda mula sa karinderya ni Aling Nena ay naging aanyaya pa rin sa sinumang dadaan sa maputik na daan patungo sa palengke ng San Isidro. Dahan-dahang minaneho ni Maya ang kanyang motorsiklo. Sa likod niya ay may nakasabit na isang bayong na naglalaman ng kangkong, sitaw, at sampalok na kakabili lang para sa lulutuing sinigang. Mula pa madaling araw, nilibot na niya ang bawat pwesto, bumili ng isda mula sa isang matandang tindera na sumisigaw ng kisariwa, sariwa. 20 pesos ang tumpok, dumaan sa madulas at malansang hilera ng mga isda, at sa huli ay sumaglit para bumili ng efficacent oil para sa kanyang ina. Sa isip niya, iisa lang ang layunin, umuwi agad para makakain sa tamang oras si Aling Rosario. Ngunit nang marating ng kanyang motorsiklo ang kanto malapit sa barangay hall, isang lugar na hindi opisyal, ngunit kilala bilang paboritong pwesto ng mga pulis para sa checkpoint, isang lalaking nakaitim na salamin ang tumayo ng tuwid at kumaway. "Hinto muna, miss." Ang malalim na boses ni Essie Isa Ramon Banal ay walang emosyon, halos parang makina. Maayos ang kanyang uniforme, nakabutons lahat, at ang kanyang itim na sapatos ay kumikinang sa kabila ng putik. Itinabi ni Maya ang kanyang motorsiklo nang may kahinahunan. Sanay na siya sa ganitong mga pagsusuri, o iyon ang akala niya. "Nasaan ang ECC at lisensya mo?" tanong ni Banal, nang hindi man lang nagbibigay galang. Inabot ni Maya ang 2 dokumentong nakalamina. Kompleto. Tama ang pangalan at address. Rehistrado ang motor at lahat ng papeles ay opisyal. Ngunit si Banal ay tumango lamang ng bahagya at saka nagsalita, "Sayang, may violation ka." Tumingin si Maya sa kanya, nagtataka. "Saan po ang mali, sir?" Yumuko si Banal at bumulong na parang isang malaking sikreto. "Iisa lang ang side mirror mo. Dapat 2. Pero tutulungan na lang kita. 1,000, areglo na tayo." Natigilan si Maya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pandidiri. "Paumanhin po, sir, wala po akong ganyang kalaking pera. At itong motor po ang ginagamit ko para ihatid ang gamot ng nanay ko." Nagbago ang mukha ni Banal. Ngumisi ito ng pailalim. "Kung ganoon, iiwan mo ang motor mo dito." Ilang residente sa paligid ang huminto para manood, ngunit walang sinuman ang nagsalita. Alam ni Maya, lahat sila ay nakaranas na ng katulad na sitwasyon. Ang hiya, galit, at kawalan ng magawa ay naghalo-halo sa kanyang mga mata. Ngunit wala siyang sinabi. Ibinigay na lamang niya ang susi ng motor at naglakad pa uwi, dala-dala ang bayong ng gulay. Dapit hapon. Ang langit sa San Isidro ay makulimlim. Sa loob ng bahay na yari sa tabla at may bubong na yero na may ilang butas, si Aling Rosario ay nakaupo sa sahig ng kusina, nagdarasal ng rosaryo ng may mahinang tinig. Ang kanyang maputlang mukha ay sinasalamin ng liwanag mula sa maliit na gasera. Inilapag ni Maya ang mga gulay sa mesa, pilit nang umingiti. "Nasaan ang motor mo, anak?" tanong ng kanyang ina nang hindi lumilingon. Yumuko si Maya, naghugas ng kamay sa isang palangga ng yero. "Kinuha po ng pulis. Kulang daw po ng isang side mirror." "Diyos ko, ayos ka lang ba?" Huminga ng malalim si Maya at naupo sa sahig na kahoy. "Hindi po ito tungkol sa motor, Nay. Tungkol po ito sa dignidad."
Natahimik sila. Isinara ni Aling Rosario ang kanyang aklat ng dasal at dahan-dahang tumango, na para bang alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi isang ordinaryong reklamo. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina, binuksan ni Maya ang isang lumang aparador na kahoy sa sulok ng kusina. Marahang umingit ang bisagra nito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang kupas na birding folder na may selyong T confidential na halos nabura na. Sa likod ng folder, isang lumang mapa ang maayos na nakarolyo, ang mapa ng huling operasyong isinagawa niya, kasama ang kanyang unit sa Scout Rangers, maraming taon na ang nakalilipas. Nanginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ito. Hindi dahil sa pananabik, kundi dahil ang mga lumang sugat ay biglang muling nabuhay sa kanyang isipan. Hindi na siya si Maya de la Cruz, ang tahimik na dalagang taga-baryo na nag-uwi ng gulay. Siya ay isang dating intelligence officer na minsang humabol sa katarungan sa mga lugar na mas madilim kaysa sa anumang palengke sa umaga. Dahan-dahan niyang inilatag ang mapa sa sahig, sa gitna ng kumikislap na ilaw ng gasera. Ang selyo ng sikreto ay tila kumikinang ng bahagya. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa matapang na ginawa ni Maya sa maliit na baryo ng San Isidro. Ngunit bago pa man tuluyang sumikat ang araw, bumalik na siya sa lumang bahay ng kanyang yumaong lolo, si Lolo Kiko. Matagal nang walang nakatira sa bahay na iyon, tanging hangin, lumot, at panahon na lamang ang nangangalaga. Dahan-dahang itinulak ni Maya ang kahoy na tarangkahan na umingit. Sa sulok ng bakuran na tinubuan ng mga ligaw na damo at mga puno ng saging, may isang lumang kulungan ng manok at isang kapirasong lupa na tila walang halaga. Ngunit doon, sa ilalim ng basang lupa at mga lagas na dahon, may isang lumang pinto na kahoy na nagtatago ng isang katotohanang halos nakalimutan na. Sa isang malakas na tulak, nabuksan ni Maya ang mabigat na pinto. Agad siyang sinalubong ng amoy ng lumang langis ng makina at alikabok ng bakal. Isang makitid na hagdan ang nagdala sa kanya pababa, sa isang maliit na bunker na naiwan ng kanyang lolo na dating mekaniko ng Scout Rangers noong kasagsagan ng gulo sa Mindanao. Doon, sa ilalim ng mga maruruming trapal at mga kahon ng metal, nakaparada ang isang lumang military jeep na may kupas na logo ng Scout Rangers na pula at itim. Puno ito ng alikabok, malambot ang mga gulong, ngunit sa mata ni Maya, hindi lamang ito isang sasakyan. Ito ay isang simbolo ng alaala, karangalan, at natitirang lakas na hindi kailanman tuluyang nawala. Hinawakan niya ang hood ng makina. Nanginig ang kanyang mga daliri. Sa pader ng bunker, may nakasabit na isang lumang radyo. Pinihit niya ang frequency nito, sinusubukang buhayin muli ang mga alon na matagal ng patay. Isang ingay ng static na pagkatapos ay naging isang mahinang tunog ng pag-click. Ang lumang frequency ng militar. Buhay muli. May sandaling katahimikan at pagkatapos ay 3 beses nakatok. Isang senyas na kilala lamang ng mga veterano sa mundong iyon. Hindi sumagot si Maya. Hindi pa. Dahan-dahang gumapang ang umaga sa baryo. Ang usok mula sa mga kalan ay nagsimulang umakyat sa hangin. Ang tunog ng mga nagdarasal mula sa maliit na kapilya ay marahang umalingaw-ngaw. Ngunit sa bahay ni Lolo Kiko, ang mahinang dagundong mula sa isang lumang makina ay nagpalipad sa mga ibon mula sa puno ng mangga. Si Maya, na may pawis sa noo at mga kamay na puno ng grasa, ay nagtagumpay na buhayin muli ang matandang paalala ng mga sugat. Ang lumang jeep ay umaandar na ngayon kahit na umuubo-ubo. Ininulon niya ang lumang mapang binuksan niya kagabi, isinilid sa isang maliit na bag kasama ang mga lumang dokumento, at pagkatapos ay umakyat sa upuan ng trooper. Walang malakas na ingay, walang anunsyo. Tanging ang marahang dagundong ng makina ang pumutol sa katahimikan ng umaga. Sa makitid na daan ng baryo na basa pa dahil sa hamog, isa-isang nagsilabasan ang mga tao sa kanilang mga bahay, napapatingin. Isang lola ang napahawak sa kanyang dibdib nang makita ang jeep na may logo ng militar na dumadaan. Samantala, ang mga bata ay huminto sa paglalaro ng bola dahil sa kakaibang tunog na bago sa kanilang pandinig. Inakala ng ilan na ito ay bahagi ng pagsasanay ng militar. Ngunit hindi nila alam na hindi ito pagsasanay. Ito ang simula ng isang bagay na magbabago sa kanilang baryo magpakailanman. Itinutok ni Maya ang sasakyan patungo sa istasyon ng pulis sa San Jose City, kung saan karaniwang nakaduty si Banal.
Ang maputik na daan ay nilamon ng malalaking gulong na umuusok pa mula sa unang pagkikiskisan nito sa loob ng maraming taon. Sa di kalayuan, ang gusali ng istasyon ng pulis na may bakal na bakod at simbolo ng bansa ay matatag na nakatayo. Walang sirena, walang babala. Nang salpukin ng jeep ang bakal na tarangkahan sa harap ng buong lakas, ang dagundong ng metal ay sumira sa tahimik na umaga. Ang sigaw ng mga pulis na nagbabantay ay hindi marinig ng malinaw. Masyadong mabilis ang lahat. Tumilapon ang bakal na bakod at nagliparan ang alikabok at mga piraso ng metal. Tuluyang pumasok ang jeep sa bakuran ng istasyon. Tumayo si Maya sa ibabaw ng hood ng makina. Ang kanyang mukha ay hindi galit, ngunit hindi rin takot. Blanko lamang, tulad ng isang taong matagal ng handa. Ngayon, ang boses ng mamamayan ay hindi na patatahimikin, malakas niyang sigaw. Ang mga pulis sa paligid ng istasyon ay natigilan, hindi alam kung lalapit. Ilan sa kanila ay sumubok na tawagan ang kanilang mga nakatataas, ngunit ang signal sa lugar na iyon ay biglang nagkaproblema. Hindi malaman kung dahil ba ito sa lumang radyo ni Maya o may iba pang gumagalaw mula sa anino. Sa labas ng bakod, nagsimulang magtipon ang mga tao. May mga nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone, may mga bumubulong sa takot. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nakakaalam kung sino talaga ang babaeng iyon. Isang bagay lang ang sigurado, walang ordinaryong mamamayan ang maglalakas loob na gawin ito, maliban kung may itinatago siyang nakaraan. Umaandar pa rin ang makina ng jeep, bahagyang umuusok. Tumingin si Maya sa gusali ng istasyon ng pulis. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang baliso. Hindi ako ang kalaban ninyo, sabi niya, ngayon ay mas kalmado ngunit sapat na malakas para marinig. Pero kung patuloy ninyong aapakan ang dignidad ng taong bayan, makikita ninyo kung sino talaga ang karapat-dapat magsuot ng unipormeng iyan. Saglit, tila huminto ang oras. At mula sa malayo, isang tunog ng sirena ang narinig. Ngunit hindi ito ordinaryong sirena. Hindi ito ambulansya, hindi bombero. Ito ay isang mahaba, malalim, at ritmikong tunog, tunog na pag-aari ng mga special forces. Bahagyang gumalaw ang tainga ni Maya, ang kanyang katawan ay hindi kumikilos, ngunit alam niyang ang tunog na iyon ay hindi galing sa kanyang imahinasyon. Iyon ay sirena ng Scout Rangers. At kung ang sirenang iyon ay talagang darating, ang laro ay nagsisimula pa lamang. Mahinang pumapatak ang ulan sa bubong na yero ng maliit na bahay. Ang hangin ng gabi sa San Isidro ay may dalang amoy ng basang lupa na maihalong mahinang bango ng effervescent oil mula sa loob. Sa likod ng mga pader na tabla na nagsisimula ng mabulok, parahang gumagalaw ang ilaw ng gasera na sumasalamin sa anino ng isang babaeng nakayuko sa sulok. Si Maya de la Cruz, o ang pangalang nagsisimula ng muling umalinggaw, unang tenyente Maya de la Cruz, ay muling binuksan ang mga dokumentong kinuha niya mula sa ilalim ng kama. Mga papel na naninilaw na, may punit sa mga sulok, at isa sa mga pahina ay nagpapakita ng halos kupas na logo ng Scout Rangers sa kanang itaas na sulok. Ang pangalan ni Colonel Victor Reyes ay malinaw na nakalimbag, bagaman bahagyang natatakpan ng mansa ng tubig. Ang pangalang iyon ay muling nagpaalab sa sugat na matagal na niyang pinipigilan. Nanginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang peklat sa kanyang likod, halos isang dangkal ang haba, na nakuha niya sa isang liblib na lambak sa Mindanao nang tambangan sila ng mga armadong grupo. Malinaw pa sa kanyang alaala ang araw na iyon. Nang ang kanilang radyo ay nagpadala ng signal ng ISIS, ngunit hindi kailanman sinagot. Siya ay iniwan, pinabayaang masugatan, mag-isa sa gitna ng gubat, at nakaligtas lamang dahil sa kanyang determinasyon na mabuhay at umuwi. Sa opisyal na ulat, walang tala ng pagtataksil. Isang maikling pangusap lamang, namatay sa tungkulin. Ngunit hindi siya namatay. Siya ay bumalik, ngunit hindi na kailanman naging parehong tao. Sa labas, nagsasagutan ang mga kuliglig. Dahan-dahang lumakad si Aling Rosario mula sa kusina, dala ang isang mangkok ng maligamgam na tubig at isang maliit na tela. Wala siyang sinabi, naupo lamang sa likod ni Maya at dahan-dahang pinunasan ang likod ng kanyang anak na puno ng peklat. Sa katahimikang iyon, mayroong isang wika ng pag-ibig na hindi kailangang bigkasin. Hindi ka pa natutulog, anak, mahinang tanong ni Aling Rosario. Umiling si Maya. Paumanhin, nay. Hindi ko na kayang manahimik pa, bulong ni Maya. Ngumiti ng bahagya ang kanyang ina.
Kung hindi mapakali ang puso mo, ibig sabihin ang landas na pinili mo ay hindi madali. Tumingin si Maya sa mga dokumento sa kanyang kandungan. May isang piraso ng papel na nakasingit, isang sulat na tila ipinadala mula sa lumang headquarters. Isang selyong key confidential ang nakatatak sa gitna. Isang utos na bumalik sa serbisyo. Ngunit hindi kumurap ang kanyang mga mata habang binabasa ito. Alam niyang hindi ito isang paanyaya, kundi isang utos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya susunod. Inabot niya ang pusporo mula sa maliit na mesa, sinindihan, at sa isang tiyak na galaw, sinunog ang sulat. Umikot-ikot ang papel sa apoy, naging itim, at nadurog na abo sa ibabaw ng isang platong yero. Hindi siya pinigilan ni Aling Rosario, huminga lamang ng malalim at nagpatuloy sa pagpunas sa likod ng kanyang anak. Masakit ba? Tanong ng ina. Dahan-dahang tumango si Maya. Ngunit hindi dahil sa init ng tubig. Noong umalis ka noon, alam kong may itinatago ka. Pero hindi nagtanong si nanay. Ngayon, bumalik ka na may mga sugat, pero mayroon ding apoy sa iyong mga mata na hindi ko kayang patayin. Biglang bumukas ang maliit na radyo mula sa sala. Isang ugong ng static na sinundan ng boses ng isang tagapagbalita. Isang pag-atake ang naganap sa istasyon ng pulis sa San Jose City kaninang umaga. Ang salarin ay pinaghihinalaang isang dating miyembro ng militar. Ang pagkakakilanlan ay kasalukuyang iniimbestigahan. Nagkatinginan si Maya at ang kanyang ina. Hindi nagtagal, isang malakas na katok ang narinig mula sa labas ng tarangkahan. Mabilis na tumayo si Maya, inilagay ang lahat ng dokumento sa isang backpack at itinago sa likod ng dingding na kahoy. Sumilik siya mula sa siwang ng bintana, dalawang lalaking nakaunipormeng itim. Isa sa kanila ay nagsasalita sa isang radyo. Walang logo ng pulis. Hindi ito ordinaryong patrol. Tumayo si Aling Rosario sa tabi ni Maya at inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang anak. Kung ipagpapatuloy mo ang landas na ito, mag-isa tayo, anak. Handa ka na ba? Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Sa kanyang loob, lahat ng boses at alaala ay muling umalinggaw-ngaw, ang tunog ng mga putok ng baril sa Mindanao, ang iyak ng mga kasamahan sa iskwad na namatay, at ang pangakong ginawa niya sa kanyang puso. Kung makakaligtas ako, lalabanan ko ang kawalang katarungan sa sarili kong paraan. Lumalapit ang mga yabag sa beranda. Iminulat ni Maya ang kanyang mga mata, ngayon ay mas matatag kaysa dati. Handa na po ako, Nay. Kung mananahimik ako, ang iba ay patuloy ding patatahimikin. Habang tinititigan ni Maya ang manipis na pinto na kahoy na malapit ng katukin muli, hindi na siya ang biktima na nagtatago sa anino. Ang langit ng gabi sa San Isidro ay napuno ng mga kumikinang na ilaw mula sa perya. Ang mga ito'y kumikislap sa pagitan ng mga plastik na tolda na maayos na nakahanay. Ang amoy ng iniihaw na barbecue at ang tunog ng musikang dangdut mula sa mga lumang speaker ay naghahalo sa isang kakaibang kaguluhan, masaya sa ibabaw, ngunit may pagkabalisa sa ilalim. Dahan-dahang naglakad si Maya sa gitna ng mga tao, suot ang kanyang kulay abong jacket na may face mask na nakababa sa kanyang baba. Ang kanyang tingin ay hindi lumilingon sa kanan o kaliwa, nakatuon lamang sa isang direksyon, isang maliit na tindahan ng barbecue sa tabi ng lumang gusali ng kooperatiba. Sa harapan nito ay may nakasulat na Pag-asa sa Kinabukasan Microfinance. Mabilis na proseso, walang kolateral. Sa likod ng makapal na usok ng ihawan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang abala sa pagbabaligtad ng mga tuhog ng karne. Si Mang Dado, dating intelligence agent, ngayon ay isang magbabarbecue. Ang mga kamay na dating humahawak ng baril ay ngayon may hawak na pamaypay na yari sa kawayan. Lumapit si Maya. Ngumiti siya ng bahagya. 5 tuhog ng barbecue, walang taba, sabi niya, na parang isang ordinaryong customer. Saglit na lumingon si Mang Dado. Nanlaki ang kanyang mga mata. Natigilan siya ng ilang segundo bago tumango at nagsimulang ihanda ang order. Ngunit hindi naghintay si Maya. Kinuha niya ang isang maliit na cassette player mula sa kanyang bag at pinindot ang play. Mula sa aparato, narinig ang boses ng isang lalaki, ang boses mismo ni Mang Dado, na na-record maraming taon na ang nakalipas. Tayo ang nag-aayos kung sino ang makakakuha ng referral sa ospital. Kung ayaw magbigay ay blacklist. Utos lahat ng commander.
Nanginig ang kamay ni Dado na may hawak na tuhog ng barbecue. Saan mo nakuha yan? Matamang tumingin si Maya. Huwag mong isipin na naparito lang ako para sa barbecue. Tinitigan ni Dado si Maya ng matagal, pagkatapos ay huminga ng malalim at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Tagasunod lang ako, miss. Ginagawa ko lang ang utos. Sino ang naglagay ng pangalan ng nanay ko sa sistema? Matalas na putol ni Maya. Yumuko siya. Dahil tinanggihan mo ang alok ni Colonel Reyes noon. Nagalit siya. Sabi niya, kung mayabang ka, ipakita niya sa iyo kung paano ang nanay mo ay ilalagay sa labas ng sistema. Simula noon, hindi na makakuha ng access sa PhilHealth o referral si Aling Rosario. Mahigpit na hinawakan ni Maya ang cassette player. Ang alaala ng kanyang ina na nakaupo sa waiting room ng ospital, tinanggihan ng walang malinaw na dahilan, ay muling sumuntok sa kanyang isipan. Noon, inakala niyang dahil lamang ito sa administratibong problema. Ngayon, alam na niyang lahat ay isang pakana. Kaya pala nabibili na ang buhay ngayon, bulong ni Maya. Hindi sumagot si Mang Dado. Sa kanyang maliit na mesa, may isang lumang radyo na nagpapatugtog ng mga lumang kanta, na tila walang pakialam sa kabulukan ng mundo sa paligid. Tiningnan ni Maya ang barbecue na luto na. Nanginig ang kanyang mga kamay. At sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang lalagyan ng barbecue at ibinato sa lupa. Kumakain ka mula sa dugo ng ibang tao, nanginginig niyang sigaw, ngunit malinaw. Lahat ng tao sa paligid ay napalingon. Nagulat si Mang Dado. Ang kanyang bibig ay nakabukas ngunit walang lumalabas na salita. Ang ilang tuhog ng barbecue ay nahulog sa lupa. Ang usok nito ay dahan-dahang nawala, tinangay ng hangin. Walang imik, tumalikod si Maya at umalis. Mabilis ang kanyang mga hakbang, namumula ang kanyang mukha sa galit at hiya. Ngunit bago siya makalayo sa karamihan, isang kislap ng liwanag ang nagpalingon sa kanya. Isang binatang nakasuot ng itim na barong ang nakatayo sa kabilang kalsada. Wala siyang ibinebenta, wala siyang binibili. Hawak lamang niya ang isang cellphone, ang kamera ay nakaangat, nakatutok kay Maya. Nang magtama ang kanilang mga mata, isinilid ng lalaki ang cellphone sa kanyang bulsa at mabilis na naglakad palayo, nawala sa gitna ng mga tao. Natigilan si Maya. Hindi iyon nagkataon. Hindi iyon isang usyoso. Ang kanyang dating instinct ay nagsasabing may nagmamanman sa kanya. Ang gusali ng kooperatiba sa kanto ng plaza ay tila tahimik ng gabing iyon. Ang ilaw sa karatula ng Pag-asa sa Kinabukasan Cooperative ay malabo pang nakasindi, ngunit ang salaming pinto sa ibaba ay nakakandado na. Nakatayo si Maya sa kabilang kalsada, isang itim na sombrero ang nagtatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Nagmamasid siya mula sa malayo, naghihintay ng tamang pagkakataon. Dahan-dahan, ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang habang tinatahak ang gilid ng gusali, huminto sa harap ng isang pinto sa gilid na mailumang kandado. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang maliit na Allen key, pinihit ng may kasanayan. Wala pang isang minuto, bumukas ang pinto na maihalos hindi marinig na pag-click. Pumasok siya. Umiinit ang hagdan patungo sa ikatlong palapag sa bawat yapak. Ang mga pader ay marumi, natutuklap ang pintura, at matapang ang amoy ng alikabo. Ang ilaw na neon sa kisame ay mahinang kumikislap. Tila huminto ang hangin sa loob. Sa ikatlong palapag, isang pinto na may malabong salamin ang natatakpan ng madilim na pulang kurtina. Walang pangalan ng silid, isang maliit na sulat lamang, Credit Evaluation Room. Ngunit alam ni Maya, sa likod ng kurtinang iyon, hindi lamang ito tungkol sa mga numero. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, tahimik ang silid. Tanging ang ugong ng isang lumang computer ang kasama. Sa pader, nakasabit ang isang malaking mapa na naglalaman ng mga graph at mga linyang may kulay. Sa mesa, may 3 monitor na nakabukas na may mga datos sa Excel na patuloy na nagbabago. Lumapit si Maya. Sa isang pader, nakita niya ang isang malaking poster na may pamagat na data ng AV prioridad para di subsidyong pangkalusugan, internal case des. Sa ilalim nito, isang listahan ng mga pangalan na may mga color code, berde, mahina ngunit masunurin, dilaw, katamtamang panganib, pula, may potensyal na mag-aklas. Ang isa sa mga pangalan, Maria de la Cruz, ay may makapal na pulang kahon.
Nanginig ang kanyang kamay nang basahin ang kolum ng mga komento, paksa na may kasaysayan sa militar. Potensyal na manggugulo. Aktibong pagmamanman. Sa sulok ng mesa, nakita niya ang isang lumang dot matrix printer. Sa tabi nito, isang tumpok ng mga resibo mula sa ospital, ang ilan ay maayos na nakatupi. Lahat ay may pangalan ng pasyente. Mga peking bayarin. Dinonate sa kung kaninong bank account. Binuksan ni Maya ang isa sa mga file sa computer. Ang nilalaman ay nagpapakita ng daan-daang pamilya na may mababang kita, mga address sa mga liblib na lugar, kasaysayan ng sakit, lahat ay nakakode bilang maliliit na tuldok sa isang digital na mapa. Parang mga target sa isang larangan ang digmaan. Napalunok siya. Hindi lamang ito kawalang katarungan. Ito ay sistematiko, nakabalangkas, malamig. Walang sinayang na oras, isinaksak ni Maya ang isang USB sa likod ng TV at sinimulang kopyahin ang buong folder na may pamagat na taunang ebalwasyon panandang pandagdag rekapitulasyon ng ulat sa pondo ng kalusugan. Tila bumagal ang oras, ngunit 87% pa lang ang progreso nang biglang lumitaw ang isang pop-up window sa screen, babala, hindi otorisadong pag-access, hinatukoy. Kumislap ang ilaw sa silid. Isang maliit na sirena mula sa sulok ng kisame ang tumunog. Umalingaw-ngaw ang isang emergency alarm, sinira ang katahimikan. Mabilis na hinugot ni Maya ang ASQ at tumakbo patungo sa bintana sa likod. Hinawi niya ang pulang kortina at natagpuan ang isang makitid na balkonahe na nakaharap sa yero na bubong ng katabing gusali. Isang paanan niya ang nakatapak sa rehas ng balkonahe nang ang ASB na hawak niya ay nadulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa sementadong sahig sa ibaba. Hindi, bulong niya. Sa isang iglap, tumalon siya pababa, bumagsak sa kanang bahagi ng bubong. Malakas na tumama ang kanyang tuhod, ngunit hindi niya ininda. Gumapang siya, kinuha ang ASP at mahigpit na hinawakan muli. Sa di kalayuan, nagsimulang lumapit ang tunog ng sirena ng patrol car, ngunit si Maya ay naglaho na sa kadiliman ng isang maliit na eskinita. Samantala, sa istasyon ng pulis sa Silangang Distrito, isang opisyal ang nakatanggap ng tawag mula sa Maynila. Sa kanyang monitor, lumitaw ang isang maikling text, isagawa Dengue Special DC Pagsisiyasat. Target, Maria de la Cruz. Direktang utos mula kampamento. Lumingon siya sa kanyang commander, Sir, nagpadala ng team ang crime. Humihingi sila ng full access simula bukas ng umaga. Dahan-dahang tumango ang commander. Hindi na ito biro. Tumakbo si Maya sa makitid na eskinita, hinihingal, puno ng alikabok at galos ang katawan. Ngunit hawak-hawak niya ang ASE, ang unang ebidensya, ang unang hakbang sa isang mahabang digmaan. At mula sa likod ng bintana ng isang lumang tindahan, isang anino ang muling tahimik na nagre-record. Hindi alam ni Maya, hindi lamang data ang nakolekta ngayong gabi, kundi pati na rin ang kanyang mga bakas. Ang langit ng gabing iyon ay mabigat na nakabitin sa ibabaw ng Barrio Jetis, isang lumang pamayanan sa tabi ng Ilog Pampanga. Dala ng hangin ang amoy ng putik at basang mga dahon. Sa dulo ng maputik na daan, nakatayo ang isang bahay na kahoy na halos gumuho na, ang bubong ay tinagpian ng mga lumang yero na kinakalawang na at marahang tumutunog sa bawat ihip ng hangin. Nakatayo si Maya sa harap ng pinto. Puno ng alikabok ang kanyang damit. Hindi pa rin regular ang kanyang paghinga mula sa pagtakas kagabi. Nag-aalangan siyang buksan ang pinto, natatakot na baka walang tao sa loob, ngunit natatakot din na baka may naghihintay na sa kanya. Pumasok ka na. Narinig ko ang mga yabag mo kanina pa, isang boses ang narinig mula sa loob. Malalim at kalmado. Lumabas si Benji mula sa likod ng isang maruming kortina, suot ang isang lumang t-shirt at shorts. Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa gasera, mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Maitim ang kanyang balat, malalim ang kanyang mga mata, ngunit ang maliit na ngiti sa kanyang mga labi ay pareho pa rin tulad ng dati. Natatandaan mo pa pala ang daan pa uwi, ha? Marahang tinapik ni Benji ang kanyang balikat, pagkatapos ay naglakad papunta sa maliit na kusina at bumalik na may dalang 2 platong kanin na may ulam, nakabalot sa dahon ng saging. Naupo sila sa sahig na kahoy. Hindi gaanong nagsasalita. Tanging ang kokak ng mga palaka mula sa lasyan sa likod ng bahay at ang tunog ng kutsara na tumatama sa plato ang maririnig.
Dati, pumupunta tayo dito para magpalipad ng saranggola. Sinimula ni Benji ang usapan. Ngayon, nagdala ka ng gyera sa sarili nating baryo. Yumuko si Maya. Wala na akong ibang mapupuntahan. Mahinang tumawa si Benji. Ako rin. Pagkatapos mailathala ang sinulat ko tungkol sa kooperatiba, 3 buwan na ang nakalipas, lahat ng freelance contract ko ay pinutol. Halos hindi na nga bumukas itong laptop ko. Pero may isa pa akong bagay na hindi ko pa naipapadala kahit saan. Binuksan niya ang isang lumang bag sa tabi niya, pagkatapos ay kinuha ang isang plastic na folder na naglalaman ng ilang piraso ng papel. Sa unang papel, malinaw na nakasulat, listahan ng mga pasyenteng prioridad para sa eliminasyon internal. Dahan-dahan itong hinila ni Maya, nanginginig ang kanyang kaliwang kamay. Ang ikatlong pangalan mula sa itaas, Rosario de la Cruz. Kategorya, pula. Mataas na panganib sa lipunan. Tila huminto ang mundo. Ang hangin na pumapasok mula sa mga siwang ng dingding ay nagpagalaw sa maliit na kortina sa sulok. Saan mo nakuha ito, bulong ni Maya? Mula sa isang dating empleyado ng kooperatiba. May access sila sa server ng isang pribadong ospital sa Cabanatuan, ang Pag-asa Medical Center. Ang data ng pasyente, mga tala ng kredito, hanggang sa ebalwasyon ng eliminasyon, lahat ay magkakaugnay. At ang ilan sa mga pangalan sa listahang ito, hindi mo na matatanong pa. Kinuyom ni Maya ang papel sa kanyang kamay. Hindi makapaniwala. Gusto nilang burahin ang mga tao gamit lang ang isang spreadsheet. Dahan-dahang tumango si Benji. Hindi sila direktang pumapatay. Pinapagawa lang nila na tanggihan ng ospital ang pasyente, antalahin ang gamot, magbigay ng maling diagnosis. Pagkatapos, panahon na ang tatapos sa lahat. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakita niya ang kanyang ina, si Aling Rosario, na nakaupo mag-isa sa sulok ng papagnakawayan, na may manipis na kumot at hirap na paghinga. At sa isang malinis na silid na tinatawag na Pag-asa Medical Center, kung sino man ang nagpapasya sa kapalaran ng kanyang ina sa pamamagitan ng mga graph. Sa labas, nagsimulang umambon. Naging malamig ang sahig na kahoy. Hating gabi, nakatulog si Benji sa isang upuang yanto. Si Maya ay nakaupo pa rin sa sahig, walang laman ang tingin sa dingding. Dahan-dahan siyang tumayo, naglakad patungo sa sulok ng silid na dati nilang pinaglalaruan noong bata pa. Yumuko siya, inangat ang mga lumang libro at inilipat ang mga tumpok ng karton. Sa ilalim nito, isang piraso ng lumang tela na maingat na binalot ng isang tali. Binuksan niya ang balutan at sa loob nito, isang semi-automatic na pistola, isang alaala mula sa kanyang serbisyo militar. Sinuri niya ang mga bala. Kompleto. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig, hindi na nag-aalinlangan. Isinukbit niya ang baril sa loob ng bag, pagkatapos ay naupo muli, nakasandal sa pader. Nang magsimulang tumagos ang liwanag ng bukang liwayway sa mga siwang ng bubong, nagising si Benji. Nakita niya si Maya na handa na, matalim ang tingin, kalmado ang katawan. Saan ka pupunta? Mahina niyang tanong. Sumagot si Maya nang hindi lumilingon. Sa lugar na dapat sumagot sa lahat ng ito. Huminga ng malalim si Benji, pagkatapos ay kumuha ng isang maliit na papel mula sa likod ng isang libro. Inabot niya ito ng walang imik. Nakasulat dito ang isang linya, Pag-asa Medical Center, 2nd palapag, opisina ng direktor ng operasyon. Pagkatapos ay tiningnan niya si Maya at dahan-dahang sinabi, kung hahabulin mo ito hanggang sa dulo, ang huling lugar ay ang Pag-asa Medical Center. Pero may taong naghihintay na sa iyo doon. Nang umagang iyon, makulimlim ang langit sa ibabaw ng lungsod. Ang gusali ng Pag-asa Medical Center ay matayog na nakatayo sa kanto ng pangunahing kalsada. Ang mga puting pader nito ay kumikinang, ang mga salamin ay sumasalamin sa kulay abong langit. Sa harap ng tarangkahan, ang mga security guard ay nakatayo ng tuwid na may mga headset at clipboard, sinusuri ang bawat sasakyang pumapasok na parabang maisinasala silang hindi nakikita. Nakatayo si Maya sa hintayan ng bus sa kabilang kalsada, suot ang uniforme ng nurse na hiniram niya mula sa isang matagal ng kakilala. Maayos ang kanyang buhok at tinatakpan ng medical mask ang kalahati ng kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga matang nakakita na ng napakaraming katotohanan, ay hindi maitatago.
Tinitigan niya ang gusali pagkatapos ay humakbang. Sa loob, matapang ang amoy ng disinfectant. Ang tunog ng mga gulong ng kama ng ospital na kumikiskis sa sahig at ang mga yabag ng mga nurse ay nagsasama-sama sa isang malinis na ritmo. Tinahak ni Maya ang pasilyo patungo sa silid kung saan dapat naroon ang kanyang ina, room 7. Ngunit nang makarating siya, walang laman ang kama. Walang pangalan sa talaan, walang wristband ng pasyente. Binuksan niya ang sistema sa computer ng silid, itinipa ang pangalan ng kanyang ina. Data not found. Nanigas ang kanyang puso. Sinubukan niya ang iba't ibang kombinasyon ng pangalan, pati na ang pangalan ng kanyang ina noong dalaga pa. Lahat ay bigo. Mas humigpit ang pagkakahawak niya sa mouse. Hindi na nagsayang ng oras, nagpunta si Maya sa pangunahing elevator. Pinindot niya ang pindutan para sa ikalimang palapag, ang Clinical Data Management. Sa loob ng elevator, may isa pang tao, isang lalaking nakasibilyan, maayos ang itim na Amerikana. Nakatayo siya sa sulok, mukhang ordinaryo, ngunit nararamdaman ni Maya ang bigat ng kanyang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Bahagyang sumingkit ang mga mata ng lalaki. Ang kanyang ngiti ay malabo. Si Victor Reyes. Kilala siya ni Maya. At alam ni Maya na nakilala na rin siya nito. Ngunit walang salitang lumabas. Tanging katahimikan. Tumunog ang elevator sa ikalimang palapag. Lumabas si Maya, hindi na lumingon pa. Sa ikalimang palapag, may mga GIFs camera sa bawat sulok. Mabilis siyang naglakad, pumasok sa silid ng mga archives. Sa loob, mga metal na kabinet, isang computer na nakabukas, at isang printer na marahang umuugong. Ikinandado ni Maya ang pinto, hinugot ang USB mula sa loob ng kanyang uniforme. Kinopya niya ang buong folder ng mga ulat ng pasyente, data ng ebalwasyon, at isang file na nagpatigil sa kanyang dugo, koordinasyon sa oras ng pagkamatay, naka-schedule na bersyon. Binasa niya ang unang linya, pangalan, kategorya, petsa, lokasyon, Pag-asa Medical Center, pagpapatunay, field team. Ang kanyang mukha ay malabong sumasalamin sa screen, ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, nagsimulang kumislap ang isang ilaw sa sulok ng screen, isang indikasyon na nabasa ng security scanner ang isang anomalya. May mga yabag na papalapit. May kumatok. Paumanhin, staff room po ito. Sino po ang nasa loob? Hinugot ni Maya ang ASP, pinatay ang screen. Ngunit bago niya mabuksan ang pinto, umalinggaw ang isang boses mula sa intercom, babala, hindi otorisadong access card. Mangyaring makipag-ugnayan sa control center. Tumunog ang alarma. Mga pulang ilaw ang umilaw sa kahabaan ng pasilyo. Tumakbo si Maya palabas, tinahak ang isang makitid na pasilyo. Sa dulo, natagpuan niya ang isang pinto patungo sa basurahan ng medical waste. Mula doon, konektado ito sa isang vertikal na tubo ng pagtatapon. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang takip na bakal at dumula sa loob ng makitid na tubo na puno ng amoy ng kemikal. Bumagsak ang kanyang katawan sa isang tumpok ng mga basura, nagasgasan ang kanyang balikat sa metal, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang is. Sa pangunahing control room, kalmadong nakatayo si Reyes. Tinitingnan niya ang mga monitor na nagpapakita ng mga walang laman na pasilyo. Isa sa mga ito ay nagpakita ng anino ng isang taong tumalon sa tubo. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay naglakad patungo sa kanyang opisina. Doon, pinindot niya ang isang pindutan sa intercom. Handa nang tumanggap ng utos, sabi ng isang kalmadong boses ng sistema. Tumingin ng diretso si Reyes sa screen at sinabi, ay activate ang silent operation. Makulimlim ang langit ng tanghaling iyon. Nagsimulang umambon sa ibabaw ng liwasang bayan. Hindi nabawasan ang mga tao, patuloy silang nagtipon sa harap ng entablado. Ang ilan ay may dalang payong, ang iba ay tinatakpan ang kanilang mga ulo ng mga polyeto mula sa mga booth ng kalusugan sa gitna ng liwasan. Isang simpleng entablado ang nakatayo na may bandila na may nakasulat na Araw ng Kalusugan ng Komunidad, tungo sa mas malusog na Pilipinas. Nakatayo si Maya sa likod ng kortina ng entablado, mahigpit na hawak ang maliit na flash drive na nagbago sa buong takbo ng kanyang buhay. Sa di kalayuan, si Benji, na may suot na sombrero ng panika at vest ng ihi, ay marahang tumango.
Ang kanilang lumang laptop ay nakakonekta na sa malaking projector screen sa gitna ng liwasan. Huminga siya ng malalim. Hindi ito para sa akin, sabi niya sa kanyang isip. Ito ay para sa lahat ng pangalan na binura mula sa sistema. Ang kanyang mga hakbang paakyat sa entablado ay tila mabigat, na parang lumalaban sa hangin mula sa lahat ng direksyon. Malamig ang mikropono sa kanyang kamay at halos mabulunan siya. Ngunit sa gitna ng karamihan, nakita niya ang kanyang ina, si Aling Rosario, na nakaupo sa unahan. Ang kanyang buhok na namumuti ay basa na ng ulan. Ang kanyang mukha ay mukhang marupok ngunit puno ng paninindigan. Tumingin si Maya sa karamihan at nagsimulang magsalita. May gusto po akong ipakita sa inyo, sabi niya ng mahina ngunit may diin. Bumukas ang projector screen. Ang unang ipinakita ay ang internal system ng Pag-asa Medical Center, data ng pasyente, schedule ng koordinasyon sa oras ng pagkamatay, hanggang sa isang folder na may pamagat na mga target para sa eliminasyon. Isa-isang ipinakita ang lahat na nagpadilat sa daan-daang pares ng mga mata. Pagkatapos, isa-isang binasa ni Maya ang mga pangalan ng mga inalis sa sistema, ngunit nabubuhay pa rin sa alaala ng kanilang mga pamilya. Ang mga pangalang iyon ay umalinggaw sa mga speaker, tumago sa ulan at sa katahimikan. Mula sa gilid ng liwasan, lumitaw si Reyes. Mabilis siyang naglakad, suot ang isang madilim na kapote, may hawak na radyo ng komunikasyon, tila sinusubukang tawagan ang isang tao. Ngunit bago pa siya makakyat sa entablado, isang boses ang narinig mula sa mga manonood. Ako ang ina ni Maya. Lahat ng mata ay napunta sa pinagmulan ng boses. Tumayo si Aling Rosario, nanginginig ang katawan, mahigpit na hawak ang telang batik na nakabalot sa kanyang mga balikat. Ngunit ang kanyang boses ay hindi natitinag. Ako ang ina ni Maya, ulit niya. At lahat ng pangalang binanggit kanina ay aming mga kapitbahay, aming mga kaibigan, aming pamilya. Hindi sila mga numero. Sandaling natahimik ang karamihan. Pagkatapos, isang palakpak ang narinig. 1, 2, 3. At ang buong liwasan ay nagsimulang sumigaw, hustisya. Panagutin ang may sala. Huminto si Reyes sa hagdan ng entablado. Mula sa likod ng karamihan, ilang pulis na nakauniporme ang lumapit. Dumating na ang utos mula sa Maynila. Ginoong Reyes, sabi ng isa sa mga opisyal. Kayo po ay inaaresto dahil sa hinalang pagkakasangkot sa pagkawala ng mga medikal na datos at eliminasyon ng mga pasyente. Malakas ang tunog ng posas ng isara ito sa mga pulso ni Reyes. Hindi siya lumaban. Tinitigan lamang niya si Maya, hindi na may kayabangan tulad ng dati, kundi may kawalan. Dose-dose ng kamera ng cellphone ang nakatutok sa mukha ni Maya. Ang kanyang mukha ay nakikita sa projector screen. Ngunit hindi siya ngumiti, hindi nagtaas ng kamay. Nakatayo lamang siya sa ilalim ng ulan na ngayon ay lalong lumalakas, na para bang isinasara ang isang kabanata ng buhay. Lumapit si Benji, dala ang mikropono. Ngunit umiling si Maya. Wala nang kailangang sabihin. Bumaba siya mula sa entablado, iniwan ang mga sigawan, ang mga ilaw ng kamera, at ang mikropono na nanginginig pa sa ihip ng hangin. Sinalubong siya ni Aling Rosario sa paanan ng entablado, niyakap siya ng mahigpit, nang walang anumang salita. Matagal nang tumila ang ulan, ngunit ang amoy ng basang lupa ay nananatili pa rin sa hangin. Sa sulok ng liwasang bayan na ngayon tahimik na, tanging mga bakas na lamang ng paa sa damuhan at mga natapong kape mula sa mga basong papel ang natira. Ang mga kamera ay pinatay na, ang mga mikropono ay ibinaba na, at sa gitna ng mga natirang kalat, nakatayo si Maya, ang kanyang tingin ay tumatago sa kulay abong langit, na para bang naghihintay ng sagot mula sa isang bagay na hindi na niya mahahawakan. Nakaupo si Aling Rosario sa isang lumang bangkong kahoy. Ang manipis na alampay sa kanyang balikat ay bahagyang basa. Hawak niya ang mga papel ng ebidensya na dinala ni Maya mula sa tahimik na impyernong tinatawag na Pag-asa Medical Center. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga datos, kundi sa likod ng kanyang anak, na may pagmamalaki at kaunting pagsisisi. Ang tatay mo noon, naniniwalang ang katarungan ay maaaring mapanalunan ng walang ingay, bulong ni Aling Rosario, na halos parang nakikipag-usap sa hangin. Pero ngayon, Maya, pinatunayan mo na ang tamang boses, kung sapat na malakas, ay kayang yugyugin ang pinakamatibay na pader.
Lumapit si Benji, inilagay ang kanyang sirang laptop sa isang lumang bag. Hindi siya gaanong nagsalita, marahan lamang na tinapik ang balikat ni Maya, na parang nagpapahiwatig ng libu-libong salita sa isang dampi. Hindi pa sila nanalo, hindi pa. Ngunit hindi na sila nag-iisa. At sa isang mundong tulad nito, iyon na ang unang tagumpay. Ilang residente ang tahimik na lumapit, nag-abot ng isang bote ng tubig, isang ngiti, o simpleng pagtango. Walang opisyal na musika, walang parangal mula sa anumang institusyon. Ngunit may isang bagay na mas mahalaga, isang kislap ng paniniwala na kasisindi pa lamang. Na marahil lamang, ang katarungan ay hindi na lamang isang salita. Nang araw na iyon, pinusasan at dinala si Reyes, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, halos walang ekspresyon. Alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang laro. At alam din iyon ni Maya. Ngunit may isang bagay siyang lubos na pinaniniwalaan. Hindi na siya nag-iisang nakatayo. Nariyan si Benji. Nariyan ang kanyang ina. Nariyan ang daan-daan, marahil libu-libong tao na tahimik na naghihintay lamang na may isang taong maglakas loob na magsalita. Sa kanilang maliit na bahay ng gabing iyon, nagpakulo si Aling Rosario ng tubig na mailuya sa isang lumang kalan. Pinuno ng amoy nito ang hangin. Nakaupo si Maya sa sahig, pinupunasan ang sugat sa kanyang tuhod. Ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Hindi na siya tinutugis, hindi na nagtatago. Nagsimula na siyang magsulat, hindi ng isang intelligence report, hindi ng isang reklamo, kundi ng isang tala tungkol sa pag-asa. Ipinadala ni Benji ang mga kopya ng data sa mga independyenteng mamamahayag. Sa loob lamang ng ilang araw, nagsimulang kumalat ang mga pangalan mula sa listahan ng eliminasyon. Ilang ospital ang ni-raid, ilang kooperatiba ang isinara. Ngunit ang mas mahalaga, nagsimulang magtanong ang mga tao. At sa isang sistemang napakabulok, ang mga tanong ay ang simula ng pagbabago. Nang sumunod na linggo, bumalik si Maya sa liwasang bayan. Hindi para magsalita, hindi para magpakita. Naupo lamang siya sa parehong bangko, tinitingnan ang langit na ngayon ay tila mas bughaw. Sa paligid niya, ang mga tao ay naglalakad. Ang ilan ay maaaring nakita ang kanyang video, ang ilan ay maaaring hindi. Ngunit ang mundo ay patuloy na umiikot at iyon mismo ang tunay na pag-asa. Marahan siyang humiti nang makita ang isang batang babae na hinihila ang kamay ng kanyang ina, itinuturo ang isang poster para sa libreng gamutan. Tumingin siya saglit pagkatapos ay yumuko. Alam niyang hindi lahat ng sugat ay naghihilom, ngunit ang ilang sugat, sa tulong ng panahon at katotohanan, ay maaaring mapawi. Sa kanyang isip, may binitiwan si Maya, hindi isang dasal, kundi isang panata. Na habang kaya pa niyang humakbang, patuloy niyang dadalhin ang maliit na liwanag na iyon, tatahakin ang mga madidilim na pasilyo na hindi nilalakasan ng loob ng iba. Dahil minsan, ang kaligayahan ay hindi tungkol